Ayun, Miguel of shoutout po, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China, ni Digong. Ayun po mga kababayan, meron lang po akong gustong iparating sa inyo at meron po akong gustong reaksyonan. No? Actually, meron tayong kasabihan na kung ano yung puno, siya yung bunga. 'Di ba? So actually mga kababayan, ito po. Speaking of puno, siya yung bunga. Ano na yan tawag dito, mana-mana na yan. Speaking of mana-mana, ito kasi Davao City, no, na 2023 confidential expenses ng mayor nila na si Baste Duterte. So, naalala nyo naman po, ang issue po ni Sara Duterte ay confidential fund na inubos sa loob lamang ng 11 days, 125 million. And then, tinatanong kung saan napunta ang 600 million plus, hindi rin masagot at pinapangalan nga ito sa mga peking pangalan na nakikita lamang sa 7-Eleven, yun yung Piatos, Nova, Nagaraya, Wishi, 'di ba? At Kukoy Bilyamin, parang gano'n, no? So, speaking of that, hindi pala si Sara Duterte lang may ganun, pati din pala si Basti Duterte na mayor ng Davao. Alam nyo ba sa aking nakalap na balita na mula sa Rappler? Actually, ang Rappler, kung hindi po ito totoo, disclaimer lang ha, galing po ito sa Rappler. Kung hindi po totoo ang sinulat sa artikulo ng balita ng Rappler, ay pwede po silang makakasuhan. Ngunit, subalit, bagamat di umano, ang sinulat ng Rappler, Davao City's 2023 confidential expenses higher than those 7 pinakamayayaman na syudad sa Pilipinas. Kung ikumpara natin, pagsamasamahin yung 7 na pinakamayaman na city sa Pilipinas, hindi kayang ipataob itong confidential expenses ni Basti Duterte bilang mayor ng Davao City sa 2023. So ngayon, fake news po ba ito? Hayaan nyo na po yung mga DDS ang magsabi na fake news kasi nga binalita na. Actually mga DDS, kung fake news ito, pwede nyo pong ipakasuhan yung Rappler, no? Actually, disclaimer lang, hindi nanggaling sa akin ha, sa Rappler po ito. So ito po nakalagay sa artikulo ng Rappler. Manila, Philippines, Davao City Confidential Fund spending for 2023 was higher than the confidential expenses of the 7 wealthiest city in the country combined. Under Mayor Sebastian Duterte, the Duterte's home turf spent 530 million in 2003 based on the Davao City Government Financial Statement submitted to the Commission on Audit or COA. Ayun, the 2023 expenses were 70 million pesos or 15.22% higher compared to 2022's 460 million pesos. Yun pong sinasabi natin na 460 million at 530 million ay confidential fund po ni Basti Duterte. So mas mataas daw ng 70 million noong 2022 kasi na expenses ni Basti na confidential fund 460 million lang. Lang ha kasi hindi naman natin yan pera. Ngayon, nadagdagan daw ng 70 million kaya naging 530 million noong year 2023 na. Sa 2022, 460. Ngayon, sa 2023, 530. So, nadagdagan nga ng 70 million. Ayun, based on their financial statement, the confidential spending of the 7 wealthiest city in the country in 2023 only amounted to 529.5 million in total. So, mas mataas po ng 5 million ang Davao City kay Basti lang yan. Isang mayor lang. Kumpara sa 7 mga wealthiest or mga mayayaman na syudad sa Pilipinas. Ang Quezon City ay gumastos lamang ng 100 million pesos na confidential fund. Ang Makati City gumastos po ng 240 million. Ang Manila, 120 million. Ang Pasig, wala. Ang Taguig, wala. Ang Parañaque, 49.5 million. At ang Mandawi, Cebu, 20 million. So, hindi po kayang i-break ang record ng Quezon City, Makati, Manila, Pasig, Taguig, Parañaque, Mandawi, Cebu ang Davao City. Bakit? Ang 7 lugar na yan na nasabi
ay nag-spend lamang ng 529.5 million. So, ang Davao City, mag-isa lang si Baste, 530 million. So, paano po nangyari yun? Na mas mayaman pa naman po siguro ang Quezon City, Makati, Manila, Pasig, Taguig, Paranaque at Mandawi. Bakit walang confidential fund na nagastos? Ngayon, bakit ang Davao City gumastos ng 530 million confidential fund? Saan po napunta? Tanong lang. Hindi ko sinabing binulsa, tinanong ko kung saan napunta. Kaya nga po mga kababayan, hindi po tayo nagtaka. Kasi mag-sister nga naman sila. So ito pa po ang sunod. Ayan, nakalagay dito ha. For the 4th straight year, Quezon City was the Philippines' wealthiest city in terms of asset based on COA annual financial report on local government unit for 2023. It had been 448.51 billion in total asset, followed by Makati 243 billion, and country's capital Manila was at the third spot with 85.92 billion. Diba? So biruin nyo, ang mga wealthiest city, yun yung mga mayayamang lungsod, no, mga mayayamang syudad, no, sa Pilipinas, ay hindi nga gumastos ng 500 million confidential fund. Ang Quezon City na pinaka-wealthiest sa buong bansa, 100 million lang. Na pangalawa ang Makati dyan, 200 million lang. Pangatlo ang Maynila, 120 million lang. Paranaque, 49.5 million and 20 million ang Cebu, Mandawi. So bakit ang Davao, 530 million? Saan po yun napunta? Yan na po ang tanong ko. Ngayon, kung sasabihin ninyo sa akin na naninira ako, hindi po paninira ang tawag dyan. Binabalita, sinishare ko lang. Mahirap naman po kasi na ang Davaoenyo nagbabayad ng tax, hindi po nila nakikita kung saan napunta yung binayad nila. Oo, may balibalita nga dyan, di ba? Yun daw, 51 billion na para sa flood control, parang nawala. Hindi daw nila nakikita. Oo, kasi speaking of flood control na 51 billion, ay baha pa rin palagi. Katulad lang nito, ipakita ko sa inyo mga kababayan. Sunayan nato ang Davao City na wala na'y baha dito sa Bicol. Namuwi ka sa mga tao dito. Ano? Kay dito, grabe baha. Taas kayong tubig. Ano nagbaha man dito sa Kamsor? Tungod kay na ay bagyo. Diri sa Davao City, gamay lang ulan. Sunayan mo nato ang Davao City na wala ito. Baha? Gusto kong explain sa inyo yon. Sabi ni Carlo Nograles na tumatakbong mayor ngayon sa Davao. So, naawa daw siya sa Bicol kasi ang lalim daw ng tubig, binaha. So, natural lang naman po yun na bahain kasi may bagyo. Pero bakit nga daw po sa Davao, laging binabaha na kunting ulan lang, baha agad? So, bakit hindi daw subukan ng taga Davao, no, mamili ng politician na kayang lutasin ang problema nilang kunting ulan, baha? So, kung kaya daw gawin ito sa ibang lugar, bakit hindi kayang gawin sa Davao ng mga Duterte? So, magtaka na po kayo. Di ba? Magtaka kayo. Saan ba mapupunta ang 51 billion? So, kung nagamit lang ang 51 billion para flood control, di sana kunting ulan, nasa drainage lang. Dyan, 2 oras ulan. Hanggang dibdib na yung tubig. So, ito, hindi po tayo fake news. Mismo na yung tumatakbong mayor na taga Davao mismo ang nagsabi. Naawa daw siya sa Kamsur o sa Camarines Sur na binaha. Natural lang naman daw yun na bahain kasi may bagyo. Bakit daw sa Davao, walang bagyo, ulan lang konti, ang tubig malalim na. So, bakit daw sa ibang lugar na solusyonan yung ganyang baha na konting ulan baha, so bakit sa Davao hindi kayang gawin? Kung pinakita naman ng mga Duterte na magaling sila. Diba? So yun lang yung aking reaction, mga kababayan. So, kung si Sara Duterte may confidential fund issue, meron din po pala ang bunso nila. So yun lang, maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.